about to see is the true story of Crisostomo Chris Cuenca, the public enemy number 1 of Region 4. Nobody is born into this world presented to be bad. Every human being has a built-in goodness in him, as we are all made in the image of God. But just how much can a man endure against all the odds that clash with his God-given patience and goodwill? The death of the brother of Chris Cuenca made him hunger for revenge. Poverty pushed him to the wall. Other men's cruelty made him fight back. All this he had to do, in spite of his being God-fearing, a good family man, a faithful friend. It is not for us to judge the destiny of men who live to fight for what they thought was right. Let us not judge Chris Cuenca. He chose to live by the gun, and by the gun, he ended the same. Let this story be a lesson, not an example. Ay naku, kumare, salamat ha. Umpisa na ho natin, kain na tayo. Kumare, di ba si kumpare nagtatrabaho sa Covilandia? Ay hindi na, mag-iisang buwan na sarado Covilandia ngayon eh. Ah, di ko siya alam eh. Saan na kaya siya nagtatrabaho ngayon? Naglalako ng tinapay, yung pampandesal sa mga subdivision na malapit dito sa atin. Kumikita ba naman, pare ko? Sa awa ng Diyos, kumikita naman at nakalaraos din. Siya pala, parang Chris. May pasabi yung parang piryong mo na ang kanyang boss na Tagolonga po ay nangangailangan ng taong mapagkakatiwalaan. Ito ang card, oh. Nasabi na sa akin yan, kaya lamang alanganin ako eh. Basta makikita. Kikita nga raw, pero ayoko mangyari sa akin ang nangyari sa kapatid ko. Kawawa naman mga anak ko eh. Mare, ano yun? Siguro hagaran ng mga pulis at carnapper. Malimit mangyari dito yun eh. Ayaw tumigil ang mga loko ah. Alam mo, Angel, sa hirap ng buhay ngayon, ha? Lalo yung mga taong walang hanap buhay, hindi maiwasan ang hindi gumawa ng masama. Lalo na hindi kami. Chris, tingnan natin. Tayo na. Sige, kayo na lang. Baka meron pa mga kilala sa akin, eh. Yan ang napala nila. Ayaw kasi tumigil na kakakarnap eh. Chris, masakit ng pangyayaring to. Yan ang ayaw kong mangyari sa akin. Paglalako na lamang ako ng tinapay. Oh, Chris! Sandali lang! Mamyana! Anong mamyana? Bumaba ka muna! Baka! Bimbo, sinabi ko sa'yo mamyana dahil sa baka mahuli sa eskulang anak ko. Anong mamya pa? Eh, gutom na kami! Tay, bigyan mo nga. Baka lalo pa ako mahuli. Ha? Mabuti pa yung anak mo! Marunong mag-asawa! Kumuha na kayo. Oh! Sige! Sige! Sana mabulunan kayo.
Baka dakukan kita! Ang lit-lit mo eh! Tayo na, anak. Itay, nakakaawa naman kayo. Happy-happy ang kayo ni Bimbo. Ba't di niyo siya labanan? Ayoko, anak. Lalong kawawa kayo kapag nilabanan ko sila. Titiisin ko na lamang ang pang-aapi nila. Chris, lalo lang nahihirapan ang kalooban ko kapag nakikita kita sa ganyang ayos eh. Sige ka, ikaw rin. Baka patimod mo mamaya mawala. Di ba sabi mo pag problemado isang tao eh, pati yun walang gana. Chris, sandali lang umiiyak si Michelle eh. Naku, sandali lang anak ha. Ikukuha lang kita ng gatas. Chris, bumili ka nga muna sandali ng gatas sa bayan. Ubus na eh. Wala akong bibili. Tatlong piso pera ko rito. Dadeng ko na 5 unggoy dyan sa labas. May sobre ng pera dyan sa itaas, sa aparador. Yung bang pakimkim ni Maring Cecil? Yun mo lang gamitin mong pambili. Bimbo, baka mo. Mamimili yata. Madelayan siyang. Ayos! Magkano, Iha? 49.50 ho. May 1 linggo, bibili ako nito. 45 lang. Ang laki naman ng itinaas. Oh. Bimbo, pambili lang gatas ng anak ko yan. Kung gusto mong mabalik to sa'yo, sumunod ka sa akin. Aba, teka ho, mama. Wala pa akong bayad yan. Halika! Bimbo! Akin na pera ko. Pambili ng gatas ng anak ko yan. Maawa ka naman sa bunso ko. Nang umalis ako ng bahay, umiiyak siya sa gutom. Baka kung mapano siya. Kailan ka pa naging maramot sa akin? Wag! Buting ako! Bigyan mo ko. Uli-uli, huwag ka nang lalaban. Kapag lumabang ka muli, totodasin na kita! Hayop na Bimbo yan. Nabasag yata ang salamin ng tenga ko. Kinakaya nila ko. Mukha ba akong tuktukin? Hindi, Chris. Lalaking lalaki ka sa tingin ko. Kaya lang naman sila matatapang eh. Marami sila eh. Selly, batang ano bo ko? Lahi na matatapang daw. Pero, bakit kaya ganon sila? Inapi nila ako. Chris, ayaw tumigil lang kaiiyak si Michelle. Gutom na yata. Sandali lang. Mabuti pa kaya, Chris, idemanda na lang natin sila para magtanda yung mga hayop na yun. Selly, wala sa lahi ng Cuenca ang marunong magdemanda.
Pasensya ka na, anak. Hindi ka tanay bili ng gatas eh. Duwag ang tatay mo kasi eh. Takot ako sa basag ulo. Sally, ipag-amon naman ang bata. Gutom na siya eh. Bukas na lamang ako pupunta sa anabo sa lola. Manghihiram ako ng pera sa kanya. Chris! Shelly! Chris, si Lolo Mario yun ah. Chris! Bakit nasagsag kayo? Chris, inutusan ako rito ng lola mo. Sapagkat ninakaw lahat ng kanyang kalamot baka. Kailan pa ho? Kanina lang, alas 7. Lolo, ilan ho ba nawala? 5, kinuhan lahat. Teka nga, Chris. Paano yung mukha mo? Wala ho. Nakatuan lamang ng barkada. Hoy, Chris! Ako'y hindi konsentidor. Pero hindi maaari sa akin ang hindi ka gumante. Hay naku, Lolo. Mabuti pa nga kung hindi na eh. Sally, ginagawa mo yatang bakla ang apo ko. Teka. Ito'y minana ko pa sa akin, Lolo. Ipagkakalog ko na siya ito. Ingatan mo siya at iingatan ka. Ito'y Santo Niñong walang likod. May agimato ba yan? Ewan ko. Bahala ka ng tumuklas kung ano agimat niyan. Ang alam ko, walang bisa yan pag ang kalaban ay nasa likod. Lolo, hindi mo sanay si Chris sa basag ulo. Sally, hindi mo alam. Dati rin akong tarantado at magnanakaw ng kalabaw. Kaya kilala ko ang lahat, ang mga barako. Mga kilabot dito sa atin sa Cavite. Pero mula lang ako'y mapakasal sa iyo. Nagbagong buhay na ako. Umiiwas sa gulo. Naging duwag. Kahit ay sumasala sa oras at walang ibili ng gatas ng bata. Hindi ako nakaisip na gumawa ng masama. Dahil sa gusto ko kayong buhayin ng malinis at marangal. At hindi mo ko'y kaya sa kapwa-guru mo. Sally, bakit naman ngayon mabait na ako? Ako naman ang kinakaya. Inaapi. Bakit? Chris, sinusubukan ka lang ng Panginoong Diyos kung hanggang saan mo kayang magtiis. Tama si Sally. Chris, alang-alang Santo Niño, kalimutan mo lahat ang mga umapi sa iyo. Kalimutan mo nang ipinayo ko sa iyo na ikaw ay gumante. At kalimutan mo na rin ang mga nawala sa atin. Yang mga kalabaw na yan, wala na rin kwenta. Pasensya ka na. Tama na. Hindi maaari. Pare, mga ikapakulang to. Yes, matutulog muna ako sandali. Sakit ang ulo ko eh. Diyan ka muna ha. Matutulog si tatay. May hawi yata. Kilala ko yan. Apo ni Tandang Maria yan. Mga kaibigan, magandang tanghali sa inyo. O, paring Chris, napasya ka. Nadalaw lang. Si Paring Garding nasaan? Nasa itaas. Natutulog ho. Ah, O, pare, hiwa mo si paring Chris ng malaki-laki para may uwi. wag na lang pare. Mamaya na lang. Para Simeon, yung mga kasama nito mga kalabaw, nasaan? Naibenta na namin ng buhay eh. Hindi na ba maaaring habulin pa? Hindi na siguro. Dahil naiwas na namin ng Pasay eh. Yung pinagbilan. Bakit marami kang tanong? Ano
Sino ba kalabahabol mo? Sa lola ko. Ano ngayon ko sa lola mo? Gusto mo pabuga? Ha? Karding! Karding! Si Chris nandyan! Si Chris Cuenca! Karding! Karding Kalabaw! Kapatid! Huwag ka nang lumabas! Karding! Makinig ka sa akin! Sige! Maputo ka! Palisin mo yan! Huwag ho kayo magpaputok! Maawa kayo! Traidor ka, ha? Ito kaya ang bisa ng agreement dito? Umiiwas ang bala sa akin? Karding! Asawa ko! Karding! Hindi ka ba na-absent sa school? Hindi ho. Tay, kailan uwi sa atin? Boy, doon ka muna sa labas sa Kuya Bobot mo. Apa, Chris, dahil sa 4 na kalabaw at 1 baka, nagkagulo-gulo ng buhay natin. Mga pulis at PC, lagi na lang akong binibwisit sa atin. Tanong ng tanong kung kailan ka raw uuwi. Abang na abang baka sakaling dumalaw ka. Chris, kung akong tatanungin mo, para matapos ang tunggulong ito, sumuko ka na. Bayaran na lang natin ang mga naulila para mag-uro sila ng demanda. Sally, nangangarap ka ba? Saan tayo kukuha ng pambayad? Saka na pagyaman ko. Chris, huwag kang magalit. Eh di mangutang tayo para matahimik ng buhay natin. Sa sinasabi mo niyan, Sally, ako ang matatahimik niya sa Muntinlupa. Hindi na. Labasan ako. Magpapakabasan ako. Tuluyan ang maliligo. Because he could live without fighting back to defend his rights, Chris Cuenca starts his fugitive life. Revenge, poverty, and cruelty pushes him to live by the gun. Labas natin yung pera ka lang. Ano ba ang kasalanan ko? Wala kayong kasalanan. I-hold up lang. Ibigay niyo sa akin ang lahat ng pinagbili niyo na isda. Para di kayo masaktan, bigyan niyo ang lahat. Hoy, ikaw, dilo mo. Ikaw, daka mo, dali, dali. Ala. Akin na yan. Opo, ibibigay ho namin.
Sige, Bobot. Bilang ng bilang. Partihin mo sa tatlo. Bakit tatlo? Papartihan ba natin si Angel? O ano pa? Eh kasi di naman natin kasama sa trabahong to eh. Kahit na, marunong namang makisama yung tao. Ayos lang. Oh, si Angel dumarating. Alam mo, Bobot, nagkakaba ako sa taong to eh. Hindi ko lamang sinasabi sa'yo. Na ito raw na salvage. Kasama naman ka ba yun? Parang Chris, may babalita ako sa'yo. O ano yun? Kaya lang, di kagandahan eh. Nabulungan ako, ng isa sa mga bata ni Gob. Ang sabi ni Gob, huwag ka raw gagawa dito sa Cavite. At kung magmamatigas ka ng ulo, madidisgrasya ka. Alam mo, Angel, sa totoo't hindi at sa binabalita mo sa akin, may katuwiran si Gob. Bobot, nasa sa'yo pa ba ang calling card ni Parang Pirio? Oo, nasa wallet ko. Palagay ko, Don Boche. Hindi ako mapapaya sa rekomendado ko sa'yo. Siya ang public enemy number 1 ng Cavite ngayon. Mr. Chris Cuenca, ito ang the most powerful handgun in the world. Ang pangalan ito ay Desert Eagle. Ang paggamit ito ay 2 kamay. Dahil malakas pumalag. Buche, tipong romantiko ah. Pero yung, binata pa ba siya? Pwede ba huwag ka na makialam dito? Maupo ka na lang, ha? Nakikita mo ba yun? Subukan mo. Pero hindi ako sanay pumutok ng baril ng 2 kamay. Yan ang procedure eh. Isang kamayin ko na lang, manood na lang kayo. Sige, kasama mo. Bahala ka. Don Poche, marunong pa sa akin ang bata mo eh. Ayaw sumunod. Matigas ang ulo. Pabayaan mo. Pag hindi ito naman yung pinababaril ko, igiit mo na ang gusto mo. Sabi mo, sabi ko. Oo. Tama lahat ang pinagbabaril niya. Abay, mas mahusay pa siya sa iyo, ah. Ayos ba? Hoy! Ayos! Yun namang isasubukan mo, yung mahaba, yung HK-101. Ang lakas pala ng penetrating power nito, Don Boche. Teka. Lucas, i-assemble mo na yung scope, ha? At mo siya sanayin mabuti. Ha? Oo. Sige. Nakasiro na ba yun? Oo, nakasira na ako. Sige. Akin na, lalagyan natin Ang scope. galing pala nito. Bakit sa Cavite pa kayo nagpakuha sa akin ng GNF? Samantalang makikisig naman ang mga bata nyo dito. Mahusay rin yan. Kaya lang, kilala na yan dito. Hindi makakalapit doon. Kailangan ibang mukha. Mr. Cuenca? Nakikita mo ba yung puting object na yun? Subukan mo. Nakasira na yan. Sharpshooter talaga. Napakagaling mo pala.
Kamukha nga mo si Don Boche, ah. Teka, yung nga palang pangalan mo at address dito ang ginamit ko para sa pagsagot niya. Miss Ellie, ha? Di kaya magalit si Don Boche? Ayos lang yan. Akin na. Seryo, Po, saan ka pupunta? nagpapatelegrama po si Chris para sa asawa niya. Sige. Chris! Sige, minum ka. Chris, tatlo pa ang kailangan tapusin mo para masolo na natin ang mga illegal dito sa Olongapo. Gusto ko rin ho sana na makatapos ako sa aking trabaho sa inyo sa loob ng linggo to. Dahil sa kabuwanan na ho ni Mrs. ngayon eh. Kaya yaho man sabihin sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi ho napapalak si Mrs. kung wala ako sa tabi niya. Paano ka makatatabi sa asawa mo kung manganganak siya? Di ba wanted ka sa Cavite? Hindi na ho problema yon. Dahil sa sinabi ko sa telegrama, sa oras na sumumpong ng sakitan niya, sa Mary Johnston Hospital ng Tondo na siya magpatid. Dahil sa Tondo, hindi ako kilala roon. Busin mo na yan. Sabi ninyo nga ngayon ang pugad, nahahapunan ng mga uwak na hanap natin. Ha? Oh, lalakad daw tayo. Di na. Tumawag ka nga sa club. Sabihin mo darating tayo na Chris. Nasaan ang ating sasakyan? Andiyan na boss, kanina pa. Bandi na! Sino bumaril sa kanila? Sino? Ewan ko, Chip. Ando kami sa loob eh. Nakarinig lang kami ng putukan, kaya kami napalabas. Sana maging anak mo babae. Ako kunin yung ninang, ha? Oo ba? Dina! Anong ginagawa mo rito? Tinutulungan ko lang si Chris. Alis na raw siya, eh. Ha? Bakit? Kailan ka aalis? Ngayon na siguro. Kailan ang balik mo? Siguro after 1 week na makapanganak na si Mrs. Oh, sige. Mabuti. Sasabihin ako sa iyo. Total, matagal ko lang hindi nabibisita ang bahay ko sa Mandaluyong. Uy, eto nga pala yung konting pera. Ito yung pauna lang, ha? Kunin mo na at saka ko nadadagdagan yan. Salamat ho. Gina, Oh. bakit ba tuwing nakaharap ka kay Chris, malimbo ka? Ayoko ng ganon. Para bang... Ano naman yung pinagsasabi buhay na mo? pa ako eh. Gusto mo na ako ipagpalit. Uy, alam mo naman na hindi ko magagawa sa'yo yun. Yun ang lagi ko nakikita sa iyo eh. Pero mahal naman kita, eh. Pero, pera na lang kung patay ka na. Yan yung sinasabi mo yan. Huwag mo akong bibiruin ganyan. Ay, ikaw talaga. At tandaan mo,
Huwag mong gagawin sa akin ang bagay na yan. Lalo't ka Ito naman pati taong ng ito. tao. Tanda mo yan. Bilisan mo! Dina, kailangan makaalis kagad tayo rito. Malaking investigasyon dito eh. Pirio? Kayo na bala rito. Oo, Chris. Ako nang bahala sa pulisya. Tayo na. Dina, pauwi na ako. Pupunta na ako ng ospital. Inip na inip siguro sa akin si Sally. Chris, ulilang guto na ako ngayon. Ang nagmimiyari sa akin, wala na. Libre na ako ngayon. Ang ganda niya. At ang lusog pa. Ano yung pangangalan natin sa kanya? Ikaw, kung anong gusto mo. Mrs., excuse me ho, kukunin ko lang home baby. Hindi ko siya kailangan magtagal dito eh. Chris, alalang-alala ako lagi sa'yo eh. Minsan, nararamdaman ko mawawala ka. Agawin ka ng iba. Para mawala ako. Diyos ang kukuha sa akin. Hindi kapwa babae mo. Kung ang Diyos ang kukuha sa akin sa'yo, wala akong reklamo. Pero, kung kapwa-tao ko ang kukuha, masakit siyan para sa akin. Hindi ko kaya. Hindi mangyayari yun. Mahal na mahal kita. Teka. Sally, mula ngayon, hindi naiiyak ang anak mo sa hindi pagdede ng gatas. Saan galing yan? Kunin mo na. Hindi ko ninakaw yan. Pinagpawisan ko. Teka, Sally. Tingin ko sa'yo, hanggang dumadami ang anak mo, lalo kang gumaganda. Ha? Chris, wag. Matutukso ka lang. Mahirapan ka lang. 2 araw pa lang ako nakakapanganak. Nananabik lamang naman ako sa iyo eh.
Ayaw mo? Di wag. Kawawa naman ang asawa ko. Sa sama ng loob, babangungutin yata. Hindi ko naman mapagbigyan. Masama. Siguro hindi naman naluloko sa ibang babae to. Bakit, Chris? Si Bimbo, napaliginipan ko. Ginugulpi nila ako. Pati sa pagtulog ba naman ayaw ka nilang tigilan? Inaapi ka nila? Hindi ko alam. Salamat. Sarado ng beer house, ah. Chris, pahinga ka na. Pagod ka na eh. Sige. Sandali lang, para magka. Yun ang dalawa. Chris! Uupakan ko ito. Bakit? Sandali lang. Pagbili natin mo yan dyan, malaking skandalo. At saka baka makagali ka na iba. Anong gusto mong mangyari? Itong tatlo, amo sila yumari dyan. Magandang araw po, Mrs. Magandang araw ho, Kapitan. Nandiyan ba si Chris Cuenca? Wala ho siya dito eh. Baka naman di ka nagsasabi ng totoo. Mrs., wag na kayong magsinungaling. Baka pati kayo maakusahan at madamay. Mabuti pa, magsabi na kayo ng totoo. Abay, kung gusto niyo, pumasok kayo dito sa loob at maghalugog kayo dito. Wag na. Tutuloy na kami, Mrs. Tana. Talagang madulas, ah. Kapitan, alam mo, kapag nahuli natin si Chris, ako mismo uupak sa kanya. Tatalubang siya ng buhay. Itong si Lolo Boy niyo, kahit kailan, para bang isang buwan na hindi kumakain? Ang alalahan niyo, talagang masyado akong nasagod sa talasibukan. Siya nga pala, Chris. Si Bimbo, hinahanap ka sa atin ah. May mga kasamang pulis at narkom. Salbahing tao yun. Chris, mag-iingat ka. Kawawang 4 mong anak pag nadisgrasya ka. Chris,
Baka gustong gumanti. Bimbo. Kilala mo pa ako? Oo. Si Chris Cuenca ka. Hindi mo nga ako makakalimutan. Gawa ng pandesal ko. Ay, hanggang dito ba sa Makati? Nakarating ka para hanapin ako? Niluga na maho ang kabyak ng tenga ko. Ngayon, gagantihan kita. Naging sadista ako sa katarantaduhang ginawa ninyo sa akin. Mamili ka ngayon ng kamatayan. Ito. Bobot, granada mo. O yan. Wala! Ayoko mamamatay, Chris! Maawa ka na sa akin! Naawa ka ba sa akin ang pipulpinin mo? At kunin mo ang pera na pambili ng gatas ng aking anak? Alam mo ba kung ano nangyari sa bunso ko? Nung wala akong inuwing gatas sa kanya? Hindi. Magdamag siyang nag-iiyak sa gutom. Kinabagan siyang mabuti. Nakamuntik na niyang ikinamatay. Ha? Hindi kita mapatatawad din. Ako lang ang pipili na yung kamatayan. Wag! At hindi lamang yun. Isa ka sa mga dahilan kung bakit ako naging ganito masama. Nanga! Nanga! Bobot! Isupalpal mo ang granada sa buwanga niya. May pag-asa ka pang mabuhay kapag ikaw ay nakasunod sa takbo ng jeep. Bilisan mo ng konti. Konti pa. Bilisan mo. Makabot na tayo ng sabog. Sige, mauna ka. Kapitan, sandali lang po. Mabuti pa ho kaya sasama na lang ako sa inyo. Natatakot ho ako baka masalvage ho si Chris. Mrs., hindi ko gagawin yun. Chris Cuenca was convicted of seclusion perpetua, criminal case number 85-87 in Bacoor, Cavite, on July 22, 1986. But his battery of lawyers appealed his case, and he was subsequently freed on bail. He settled through amicable settlement all his other crimes
but not with the person who was responsible for the death of his brother in Bacolod City, who was also his competitor in his drug business in Cavite. Tandaan nyo, yung may mga utang sa atin, huwag nyo nang bibigyan. Marami na may utang sa atin dito eh. Kaya mahirap maningil, ha? Sige! Nagbabayad naman ako eh. Magbabayad ha! Sige na, lakad na kayo. Ayan, kay boss ka lang magpaliwanag. Sige! Ano nangyari dyan? Boss inispeki ko eh. At tagal na kasi ng utang, ayaw magbayad eh. Gusto ko sana magbayad. Kaso, nabiso ako ng nanay at tatay ko sa pangupit sa tindahan namin. Kailan ka magbabayad? Basta mo makatsyempo ako, babayaran ko ho kayo. Hindi kita pabibigyan ito. Hanggang hindi kumpleto ang atraso mo. Sige, bitawan mo na yan. Fermin! Dalhin niyo siya. Ano, ha? Informe ka na, puser ka pa, ha? Nang dahil dito, ipinahuli mo at pinapatay mo ang kapatid ko. Dalhin siya. Sige! Sige! Boss, ito ang pinakamalupit na bata ni Fermin. Boss! Wag po, boss! Boss! Ako na! Wag po! Ako na! Wag po! Wag po! Wag! Obo, bilisan mo. Bilisan mo ba? Rosa! Ano ba ito? Kakalog-kalog to. Ewan ko, siguro maluwag lang ang tornilyo niyan. Yung mamang nakasalamin. Yan ang barangay captain dito. Ayan ba? Itay! May tao! Oh! Oh! Chris, kilala mo talaga yan? Trigger happy. Ay! Wag dito! Mga kaibigan ko pala sila. Napagkamala ko lang. Chris Cuenca na Bacoor. Ganun ba? Tay, alis na muna ako. May date pa ako eh. Ate, pakilagay mo na muna itong baril ko sa loob ha. Chris, umalis tayo rito. Lumipat tayo ba lugar? Ikaw ba si Chris Cuenca? Ako nga. Ako si Pedrito. Anak ng barangay captain dito. Ako naman si Bobot. Tatay mo, trigger happy. Tay, napaka-high blood mo naman. Muntik mo nang mapatay yung tao. Nabigla lang ako, anak. Sige, dyan na kayo. Ilakad pa ako eh. Diyan ka muna sandali, ha? Chris, pasensya ka na. Wala akong kwenta yon. Oh, napasyal ka.
Kapitan, medyo may init ako ngayon sa Bacoor eh. Bala ko sana tumigil muna rito. Kung maaari, pasamantala lamang. Aba, oo. Bakit hindi? Di ba, Tay? Matatanggihan ko ba naman si Chris? O, sige, sumama na lang siya sa loob ng kwarto. O, hindi po, mainit yan. Kung gusto mo, ipasok na lang sa loob. Wag na ho, papunta lang ho ng Molino yan. Chris, may meeting ako sa barangay ngayon. Baka naghihintay ng mga kasamahan. Rosa, sumama na lang siya sa kwarto. O, paano? Tuloy na ako, Chris. Sige ho. Halika na. Pasok ka. Bobot! Bukas na lang, bumalik ka. Kena? Doktora pala yan eh. Bakit hindi tayo magpagamot? Aba, hindi magpakonsulta na ito, Bas. Anong ang blood pressure ko, doktora? 90 over 130. 90 over 130? Ha? Aba, pambira yata yun. Biology nga. 130 pala over 90. Kasi yun, nininervous ako eh. Perfect na perfect ang blood pressure nyo. Wag ho kayo matakot, doktora. Pera lamang at magagamitin nyo ang kailangan namin. Walang patayan, walang rape. Sige ho, marami hong salamat. Kunin nyo na hulat ang gusto nyo. Pasensya na ho kayo, doktora. Mahirap po lamang kami. Kayo naman ay mayaman. Maliit na bagay lamang to sa biyernes ninyo. Oo na nga ho. Huwag nyo lang ho kami sasaktan. Hindi ho. Hindi ho kayo masasaktan. O, sige. Sakay yung lahat sa truck, ha? Dalayan nyo yan. O, ito, sama na rin to. Hala, diretso sa truck. Ito ba lang ang mga alahas ninyo? Oh? Meron pa ho, kaya lang ho nakatago sa safety box sa bangko. Niyan, ha? O, sige. O, sakay na yun doon. O, Chris. Puno na yung truck, ha? Alisin mo na. Saan ang dala nun? Sa Yagit. Pakidala mo na rin ito. Oh, sara na! Ano ba? Ilos! Dali kayo dyan! Hello? Dasmariñas Police? Pedrito, buksan mo ang gate. Bate! Chris, maganda ito. Dahil na ito, magtigisa kita. Akin ang susi. Nasa itaas ho eh. Maricel, kunin mo susi sa itaas at tokador. Senyora, ito na ang susi. Ito na ho. Huy! Tingin! Yun ang kotseng hinahanap natin, ah. Ito pa yung kinarap sa UMC? Patay na si Lacson. Kapag nagpupunta kayo, patay kong tatlong to. Sarge, paano ito? May hostage eh. Ano? In-hostage si Dr. Valido, tsaka yung dalawang katulog. Wala tayong magagawa dyan. Hindi natin kayang barili dyan. Ay! Saan kami dadalhin? Sarge, malabas na sila. Harangin na rin. Pero huwag mabarilin. Baka tamaan si Doktora.
Si Chris Cuenca, yan ang namuno sa tropang ng loob at humostage kay Dr. Abalido. Dahil dyan, napatay ang isang pulis natin at nakasugat pa ng isa. Kaya kinakailangan sa lalong madaling panahon ay gumawa tayo ng paraan para mahuli kagad yung taong yan. Pwede pa pagin natin. Tiyempo tayo. Sa ngayon, ngenti lang tayo. Nambabastos yata ang mga lalaking yun. Umintindi yun. Oh, bakit ayaw niyong maligo? Wala akong gana. Bukas na lang. Ba't di ka naman nagbalaban? Sus, Mariosip naman, ha? Lisa! Pa! Tuwalya nga. Bigyan mo sa kanya. Kahapon. Samantala, anong pwersa ng NARCOM at anti-hudlum ng pulisya ang 5 kataong miyembro? Ito ang sinasabi kong tiyempo. Talagang tiyempo nga! Lepo! Forward! Board! 1, 2, 1. Huwag magpapapalag. Ibigay mo na. Para hindi ka masaktan. Ito, kwentuhan kita tungkol kay Snow White and the Dirty Dancing. Sige na! Sige na! Inip na ako eh! Sige na! Sige na! Sa'yo. Buksan mo na! Ay, hindi na tayo nasisigawan. Kita mo, nakakaya sa kapitbahay. Wag po! Parang away na po! Hirap mo! Wag po! Parang away na po! 13 ayos lang po ako eh! 13? Masarap yan! Malasutsot! Papuputukan kita! Babarilin kita! Sige po! Barilin niyo lang po ako basta wag niyo ako rapin! Sana! Napapagod na ako, nainip na ako eh! Sige po! Tutok po ninyo! Tutok niyo! Magagalit sa atin ang may-ari niyan. Eh, hindi ko nakita eh. Halika na! Nagkiti nyo! Nandyan mo ba si Dina? Ay, wala na. Hindi na sila nakadala dito. Kami nang nakabili ng bahay na to. Saan kaya siya lumipat? Ah, hindi ko alam kung saan sila lumipat. Ba't walang ilaw ang bahay? Hindi ko alam. Rosa? Ano ba nangyayari dito? Ewan ko! Rosa! Lisa! Lisa! Kuya Bobot! Ano nangyari? Si Rosa ho, nilay po na 4 na lalaki! Nasaan siya? Andun sa kabilang kwarto! Chris!
Bubot! Miss! Miss! Lasing lang ako nun eh. Patawarin mo na ako. Anong patawad? Minantsahan niyo yung pagkababae ko? Patawarin niyo na kami. Patawarin niyo na kami. Sige na, pasunugin mo na kami buhay. Chris! Susunugin ba natin ito ng buhay? Hindi! Susunugin natin sila ng patay. Babot! Tabunan na sila. Chris, sana wag mo kong pandirihan. Hindi, Rosa. Wala kang kasalanan. Sunugin mo na sila. Sige. Bobot, meron bang kartonel dito? Meron. Kilala mo sila? Oo. Kontakin mo. Sabihin mo babayaran ko sila ng 50,000 para sa 2 weekly. Gusto ko lamang ng buhay. Oh, siya nga pala. Yung kabilin-bilin ni Chris, ha? Buhay. Buhay. Teka sandali. Bot, paano ba ang sistema ng bayaran dyan? Cash ba ito o installment? Palagay ko, Bobot. Kung para sa amin, cash. Nakalimutan nga pala. Pare mo rin pambayar ni Chris. O yan, 25 milyan, ha? Buti na sigurado. Ano, paano ba to? Shoot ba? Shoot. Saan namin dideliver yung dalawa? Sa bahay nyo? Oh, eh, teka, ba't sa bahay namin? Huwag doon. Teka. Dito. Mas safety rito, hindi ba? Mabuti pa. Mabuti na yung malinaw. Sige, alis na ako, ha? O yung pinagbiling ko, ha? Buhay, ha? Buhay. Mga hayop kayo! Mga walang niya! Chris, gusto ko lang makaganti sa kanila. Hindi naman ako nagumula. Pati po na Napindeho ninyo ako, ha? At tinayan niyo ako sa ulo. Chris, hindi tamang salitang pinendeo at tinaihan ka sa ulo. Dahil hindi naman kita niloko eh. Ang sabihin mo, binaboy nila tayo. Tama ka. Binaboy nga nila tayo. Kaya dapat lamang ngayon sila naman ang babuyin natin. Ayaw mo tumigil sa panggagahasa. Bakit? Itong bagay sa'yo. Ano ba yun? Pato ka pa naman. Ano sa palagay mo yun? Tama ba yung ginagawa nila? Oo. Dapat lang. Salamat, Chris. Makaganti na rin ako. Mawa na kayo. Hindi na kami uulit. Hindi ka na talaga makakaulit, ulol. Matawad ka! Matawad ka! Ngayon naman. Kayo ang ipakakain sa baboy. Pakwala na yan.
Nasa punyarya sa Pinoso ang mga bangkay. Luwa ang mga bituka. At halos hati ang katawan ng dalawa. At ayon sa usap-usapan, ikaw daw ang posibleng gumawa nun. Dahil sa kaaway kanila. Totoo ba yun, kumpadre? Di ba ni Cristo? Oo. Paring Mulong, parang magkapatid ang turingan natin. Sa palagay ko, kung magtapat man ako sa'yo, siguro naman ay hindi mo ko ipahamak. Chris! Pare, yan ang hindi mangyayari. Ano ba depression ng jeep mo? Palyado ho eh. Sa palagay ko, barado ang karburador. Madali lang yan. Yawat magagawa ko ngayon din. Salamat ho. Sandali lang, pare. Magtatapat ako sa'yo. Ako ang pumatay sa kanila. Ang labanan lamang na unahan lang eh. Naunahan ko sila. Pasensya, mabulok sila. Ganun naman pala, pare. Self-defense din yun. Ngayon, anong balak mong gawin? Kung ako ang suspect nila, magtatago na lamang ako. Aray ko, dahan-dahan naman. Tayo na. Halina kayo sa loob. Dala mo ba pera mo? Oo, nandito. Oh, 40 mil yan. Aray, sakit naman. Sorry ho. Siya nga pala, Carlos, sa isang linggo, dagdagan mo ng 10,000 halaga pa. Carla, baka narkom yan. Hindi, bakla lang yan, nagpapakulot. Ang laki naman bakla niya. Sinong babae mo? Regular customer ko. Carla ang pangalan. Ano yung binabayaran niya? Di ko alam. Basta linggo-linggo, dito sila pumapasok at dito sila nagbabayaran. Ah, Dagdagan mo ang budget mo para magdagdag kami ng supply. sandali. Sige ah. Ano yan? Uy, ano yan? Bulis! Ha? Huwag ka rin siya! Saan kayo kumukuha ng shabu? Ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam, ha? Makakalungang utak mo. Sa psychopathic ang punta mo pag hindi ka kumanta. Carlos, magsabi ka na para di ka na masaktan. Ano pa hinihintay mo? Sabihin mo na! Talagang wala akong alam. Utusan lang ho ako. Bawa kayo sa akin. Carla, sabihan mo mabuti ang partner mo. Kapag hindi siya sumigaw, ako nang tatalop sa kanya. Carlos, kumanta ka na. Magtapat ka na. Sabihin mo sa kanila na hapon ang amo mo. Ano ka mo, hapon? Oo. Carlos, hindi ako marunong magbugbog. Pero sanay akong pumatay. Pagsabi ka ng totoo, saan makikita ka po yun? Sa taas ng bundok ng Kanluban.
Marami siyang bodyguard. At maraming taong mayayamang nagpupunta rin. Sino ang nagdadala? At saan dumadaan ang epektos? Sumugot ka! Bobot, radyo ko. Nakasunod na kami sa kotse ng hapon. Bana, dyan sila. Armado sila. Ingat lang kayo. Handa na kami dito. Oh, dyan na sila. Marami nyo na. Dalaan nyo. Ayun na. Sina Carlos yun ah. Pintuan ba natin? Oo nga, ano? Sige, tulungan natin. Paano nangyari? Sira ba? Yung kotse bigla na lang tumirik eh. Hindi nga namin alam kung bakit. Ano diferensya? Ewan ko, biglang tumigil eh. Oo. Hindi ko alam kung anong sira. Lagi na umalis kami. Kondisyon na kondisyon to. Ewan ko ba? Hold up ito. Carlos, baka uwi ka na sa inyo. Pero huwag ka sa akin. Ang gusto ko, magbagong buhay ka na. Lakad na. Carlos! Nagulat ka. Nanginginig ka. Bakit? Wala. Akala ko multo ka eh. Si Master Nakamura, pinadadampot ka. 2 araw ka na palang hindi nag-iintrega ng benta mo. Bukas, mag-iintrega ako. Kasi na-aksidente ko. Na-aksidente? O binugbog ka? Ano? Hindi! Hindi! Kay Master Nakamura ka ng mga tuwiran. May hinala siya na isa sa kanyang mga tauhan ang nagpa-hold up sa carrier niyang hapon. Tayo na. Sige. Look, balibinan, Carlos. Yes, Master. Pinahirapan nila ako. Oh, tumidete. Paglalaki. We will get back Cebu. Carlos. Yes, Master. Karam. Fingers up, Carlos. Wag, Master. Pete, Master. Pete! Yan ang hideout nila. Sige, dyan ka na sa kotse. Kami nang bahala rito.
Siyempre, Chris pa rin ako. Sige, banatan nyo. Konnichiwa. Konnichiwa. Please sit down. Dozo, dozo. Master Nakamura, meet my friend. Friend, this is Master Nakamura. Ohayou gozaimasu ne. How do you do? Fine. You like my place? Yes, I do. I enjoy this place. People here are friendly. I love them. Oh, man. Please don't hurt us. Where is the Japanese? He's inside. Okay, you may leave.
Come in. You, Yakuza. You're making us dogs. I'm going to kill you. Yakuza, never surrender. We die when bitten. Kayong mga alipin ng shabu, kayong mga adik, mga nagbibili ng aliw, at mga bumibili ng aliw. Binabalaan ko kayo, huwag kayong aalis dito. Hintayin ninyo ang pagdating ng pulis. Chris Cuenca learned about the trade of drug pushing in Olongapo. His marijuana distribution expanded and he became wealthy. He shared his with the poor and his friends, like the legendary Robin Hood. Still in the headlines, at about 7 in the evening today, 11 unidentified men armed with knives and short and long firearms barged into the residence of a prominent family of Binakayan, Kawit, Cavite, and in the course shot to death Angelito Malvar y San Diego, 20 years old, single of the same address, and tied the rest of the household, including a 60-year-old woman. The robbers then ransacked the house and escaped with the loot, amounting to 600,000 pesos in cash and 300,000 pesos in assorted jewelries. Mayor Federico Poblete of Kawit ordered the immediate arrest of the suspects. Taga rito yung Malbar na yan, ha? Tulungan natin ang Kawit. Amis Medina, pakitawagan na lang si Mayor Poblete. Imbestigang mabuti ang kasong Malbar na yan. Huwag lulubayan hanggat hindi nagkakaroon ng katarungan sa batas ang mga biktima. Yes, sir. Gawin ninyo inyong magagawa. Sige. Yes, sir. Hello. Governor, napatawag po kayo. At tungkol po sa Malbar case. Huwag na ho kayong bangon. Yung nabala. Basta ako na ho bahala. Oo, ako na bahala. Sige ho. Sino mo kayo mga tarantado may gawa nito? Tutulong tayo sa Kawit Police para masolta agad ang karumal-dumal na krimeng ito. Yes, sir. Sargento Herrera, sa iyo ko inaasahin ang kasong yan. Gagawin ko magagawa ko. Iipunin ko ng mga bata. Sige. Boss collection for today. Miley, pakilagay mo na lamang dyan. Paring Chris, mayaman ka na. Siguro naman pwede ka na magpahinga at tumigil sa negosyo mong Cebu. Alam mo pare, masyado nang madaming batang napeperwisyo sa mundo.
Dahil sa bawal na gamot na to. Iniisip ko na rin yung tumigil. Kaya lamang, kung mamamahinga ako sa negosyo kong ito, yung mga naging biktima na ng shabu, yun ay hahanap at bibili rin sa iba. Di ganoon din yun, hindi pa tayo nakinabang. Sana, kung titigil ako, titigil din silang lahat. Eh, hindi eh. Pero pare, hindi ikaw ang magdadala ng kasalanan. Pare Mulong, ikaw ay anak ng tatay mo na may kaya sa buhay. Lumaki ka sa ginhawa at sagana ka sa lahat ng bagay. Hindi ka nakadanas ng hirap at paghihikahos. Di tulad ko. Ngayon lamang ako giginhawa. Pero hayaan mo, kapag ako'y nakaipunan ng sapat na halaga para makapagtapos lamang ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral, titigil na ako. Sumpa sa Diyos. Paring Chris, sana nga. Pero problema ito eh. Hindi mo ba alam na may karmang hindi maganda sa nangyayari? Karmang hindi maganda? Ano yun? Nabasa mo ba ang dyaryo ngayong umaga? Hindi, bakit? Headline, ikaw at ang iyong mga kasama ay pinagbibintangan sa malbar case ng Binakayan. Robbery, killing, with rape. Ano? Sergeant Garcia, si Chris Cuenca lang talaga ang prime suspect sa malbar case ng Binakayan. Huliin mo siya at dalhin dito. Yes, sir. Sir, kilala ko siya. Kung totoo na si Chris Cuenca involved sa malbar case, kalilimutan kong magpinsan kami. Lalakad na ako, sir. Chris Cuenca na naman. Ito naman tarantadong tong tuturong utak dyan sa panloloob na may kasama pagpatay sa pamilya Malbar ng Binakayan. Sabihin mo kay Hete at sa lahat ng tropa natin na kinakailangan makipagtulungan tayo kay Mayor Poblete ng Kawit para mapatay agad o madakip agad yung tulangyang Chris Cuenca yan. Tatlo sa pinag-iilang kasangkot sa Malbar robbery murder case ng Binakayan Kawit Cavite ang nahuli kagabi. Ang tatlo ay sina Armando Vasquez, Ricardo Cordova at Ricardo Paredes. Itinulo ng tatlo si Crisostomo Chris Cuenca ng Bacoor, Cavite na siyang mastermind ng nasabing panloloob pagpatay. Si Chris Cuenca ay itinuturing na public enemy number 1 ng Region 4. Sa Chris, nasa provincial jail ako sa 13 kahapon. Na-interview ko yung 3 suspect. Sangayon sa kanila, ikaw ang tinuturong mastermind. Anong masasabi mo? Hindi kaya, attorney. Kaya lamang ako sinasangkot at 3 suspect na nahuli. Dahil sa sobrang pinahirapan sila. O dili kaya'y may ibang taong gusto lang masabit sa akin? Maaari, pero wala akong nalalaman taong gustong magsabit sa'yo. Alam mo ninyo, nang gawa ko pa ang mag-hold up. Hindi ako nagsasama ng 11 katulad ng nalatala sa dyaryo. Ang pinakamarami kong kasama ay 5 lang. Napakasakit naman yata, attorney, mapagbintangan kayo sa krimen na hindi nyo naman ginagawa. Totoong masakit, pero ang kumpisyon ng 3 suspect ay kusang loob. Hindi raw sila tinakot o pinangakuan ng anumang gantimpala. Sa totoo lang, mga attorney, hindi sa pagyayabang sa inyo. Marami na akong pera ngayon. Hindi na kailangan sa akin ang mga hold up, pumatay at man-rape. Balak nga ho namin, attorney, na umalis na ho ng Cavite at magpunta na ng Quezon. Para naman ho mabuhay na kami ng matiwasay. Chris, mabuti pa kaya, habang hindi pa huli, pumunta na tayo ng Quezon. Ang gusto ko sana, Sally, bago tayo malis dito sa Cavite, malinis ko ang pangalan ko dito sa Malbar case. Yung pagkakasangkot sa akin. Kung talagang hindi ka involved, Chris, lilitaw ang katotohanan. Kaya lang, kailangan lumikpit ka muna.
Attorney. Kung pakiusapan ko kaya ang tatay mo din ko para makipag-usap kay Governor Remulla, sa palagay niyo ba makatulong kaya? Bakit hindi? O yung lugar na yun, natulo. Titignan ko ho. Tay, sandali lang. Ito na ho si Chris, oh. Kamusta ho ang lakad niyo kay Gov? Mabuti naman. Ang gagaling-galing ko nga lang doon eh. Tara. Magandang araw ho. Chris. Mabuti. Kamusta ho lakad ninyo kay Gob? Pagagaling-galing ko nga lang doon. Ang sabi niya sa akin, kaya may kasalanan ka o wala, basta sumurrender ka at tutulungan ka niya. Kung susurrender ako, matutuluyan akong makulong, hindi ba? Bala ko pa naman magtago-tago muna sa Quezon. Hindi ba, Padre? Bahala ka, pare. Nasa sa'yo yun. Padre, bubal ng cruiser na yan. Yun? Oo, pare. Kay Gilbert Perez yun. Bagong pagawa. Bakit? Kasi balak kong hiramin. Medyo may kainitan ng jeep ko ngayon eh. Saan ba gusto pumunta? Kay attorney. Nakapagpasabi na ako sa kanya ngayong gabi bago ko pumunta ng Quezon. Makikipag-usap ako sa kanya. Tay, baka pwede naman mahiram yung Land Cruiser na yun. Huwag kayong mag-alala. Sasamahan ko naman to si Chris para walang kompromiso. O sige, gamitin nyo. Maraming salamat, Tay, ha. Tara, Chris. Salamat ho. Tay, hindi ako nakapagpaalam kay Inay. Pakisabi lang mo sa kanya kung di ako makauwi ngayong gabi. Baka bukas na kami magkita. Oo, sige. Ingat lang. Sige, Tay. Sige. This is chicken wings to chicken breast. Come in, please. Come in, please. Urgent. For Oplan Saliko. Dreaded Chris Cuenca is going to see his friend attorney at his residence tonight. I repeat, Chris Cuenca is definitely going to see his attorney at his residence. Prepare for an assault tonight. Ay, naku, ayaw pa rin matulog ng batang to. Akin na. Asan nga pala kuya mo? Ayun na, papaalis na. Chris, sandali! Chris! Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta lamang kami kina attorney. Kaya yan naman kung basta tayo alis papuntang Quezon na hindi nagpapalam sa kanya. Pero mag-iingat kayo. Huwag kang mag-alala. Basta't akong kasama ni paring Chris, siguradong safe siya. Okay? Tara. Kiss mo na si Sige. Daddy. Ingat kayo. Sige, Mare. Rose, alis ka ba? Hindi po. Pag may humanap sa akin, sabihin mo nagpunta ako ng Maynila. May meeting ako. Opo. Get ready. It's coming. Block all the possible exits. We've got to get him now. Pare? Si attorney. Kaalis lang ho eh. Saan kaya nagpunta? Hindi ko alam. Teka, pakisabi mo na lamang kay attorney na nanggaling dito si Chris Cuenca. Sabi mo sa kanya, babalik ako bukas. Oo, sasabihin ko. Sige, salamat ha. Opo.
This is Chicken Wings. Subject, Oplan sa likod. Is now moving towards your way. Roger, ready na kami rito. Chris? Chris? Attorney, kayo pala. Pasok ho muna kayo. Maupo ho muna kayo, attorney. Wag na. Nagmamadali ako eh. Nasaan si Chris? Umalis ho ah. Pupunta raw po sa inyo. Hindi niyo ho ba nakasalubong? Hindi. Pakisabi mo na lang na bukas na kami mag-usap. Meron lang akong pupuntahan. Sige po. Ingat lang po kayo. Salamat. Ano ba naman batan to? Ayaw pang matulog. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ruby, alika rito. Kunin mo na tong bata. Patulugin mo na. Sige, patulugin mo na yung bata. Please. Ba! Chris! May mga pulis ah! Chris! Bumaba na kayo yan! Sa kanan! Sa kaliwa mo, Chris, meron! Akas tayo. Chris! Tulong na tayo! Anong gagawin natin? Bumaba na kayo dyan! Wala na kayong lulusutan! Hanggat maaari, ibig ka namin hulihin ang buhay! Nakikiusap ako sa iyo, Chris. Sumurrender ka na. Ano, Chris? Bumaba na tayo! Hindi. Lulus na tayo. Kahit anong mangyari. Chris! Nagpapakamatay ba tayo? Ba? Huwag naman. May mga anak ako eh. Kawawa naman sila. Basta yumuko ka na lamang dyan. Hindi ka man. Ayokong pahuli sa kanilang ng buhay. Sige.
Productions Incorporated filmed the entire death scenes of the actual place and spot where he lay dead, used the actual vehicle, and sought the participation of some of the low men who were involved in the now infamous encounter. Ang malagim na kamatayan ni Chris Cuenca naway maging aral sa ating lahat. Pinayagan namin na may sa pelikula ang buhay niya sa pamamahala ng isa sa mga pinagmamalaking anak ng Cavite na si Ginoong Ramon Revilla. Hindi para parangalan ang paggawa ng masama at kaguluhan, kung hindi upang maging babala at paalaala sa lahat na ang batas kailanman ay mangigibabaw sa lahat. Nobody should be and can be above the law. We will not tolerate the commission of crimes in the province of Cavite. We will not tolerate smuggling as we have curtailed smuggling in the past. We will not allow drug peddling. We will not allow any disturbance of peace and order in my province. We will continue to pursue, to no end, to no limit, all the bad elements in Cavite. There will be no more Chris Cuenca in Cavite.